Magandang hapon mga kabisdak. Pag-usapan lang ho natin itong panibagong banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Sino kaya ang tinamaan sa pasaring ni Vice President Inday Sara Duterte? Sino kayang mga politiko, politiko na naghari-harian sa ating bansa ngayon ang sapulho dito? Marami po kasing mga plastic. Marami po kasing nagbabalat kayo. Nakala mo'y mahal nila ang bayan, iyon pala. May mga sariling interest po sila sa kanilang buhay upang hindi maputol ang kanilang kapangyarihan na tinatamasa ho nila ngayon under Marcos administration. Ika nga, ito ay nauso ho ngayon, yung salitang budol. Marami po kasi ngayong nabubudol at marami pong nangbubudol. Ang tanong, kung ikaw na biktima ka na po ng budol-budol, magpapabudol ka pa ba? Narito po ang pasaring at pinakasariwang banat ni Vice President Inday Sara Duterte. Ito po ay inilabas kahapon, January 15, 2024. Ng Pulso ng Bayan is iminay din po ito. Ito ay patama sa mga naghari-harian, patama sa mga politiko, at patama kung sino po yung namumuno sa ating bansa. Ito ay patungkol sa liderato. At ayon kay Vice President Inday Sara Duterte, leadership is not contingent upon one's official titles or positions. Instead, it encompasses the ability to inspire and uplift individuals within one's sphere of influence while making a positive impact in their lives. Simpleng banat, simpleng pasaring, pero pag tinamaan ka dito, masakit din at sapulpo talaga kayo dito. Tumpak itong berada ni Vice President Inday Sara Duterte na ang pamumuno ay hindi nakabatay sa kung anuman ang inyong posisyon ngayon sa gobyerno o kung anuman ang inyong titulo. Sa halip, ito ay kakayanan ng isang tao na makapagbigay inspirasyon at maitaas ang antas ng impluwensya sa positibong paraan ng pamumuhay. Simple lang ho yan eh. Alam niyo po mga kababayan ko, marami ho talaga ngayong mga politiko na akala mo iniisip nila ang bayan. Yung pala yung iniisip nila kung paano makalimas sa kaban ng bayan. Ika nga ipal, ika nga plastic. Kung ikaw Pilipino, hindi ka nagsasaliksik, hindi mo tinitingnan iyong karakter, pagkatao ng isang politiko, mabudulho talaga kayo. At mapaniwala ka sa kaplastikan na ginagawa ho nila ngayon. Kung bulag ka, kung bingi ka, paniguradong madadaya ka. Para sa akin, ito ay patama sa mga politiko ngayon na bumabanat sa mga Duterte, na bumabanat kay Vice President Inday Sara Duterte at bumabanat kay Tatay Digong. Lalo na ho ngayon na itong mga kapatid ni Inday Sara na si Kung Pulong at si Mayor Basti ay sumasali na rin ho. Malamang, marami na hong mga politiko ngayon, lalo na po yung mga kongresista, na mga aliporis ni Tamba, ang bumagting ang kanilang mga tainga kung paano ho nila ika-counter ang birada ng mga Duterte. Kung leadership lamang ang pinag-uusapan, wala ho sila sa kalingkingan ng mga Duterte. Ang tunay na may tapang at malasakit para sa bayan sa mga panahong ito ay ang mga Duterte lamang. Pero yung mga naghari-harian ngayon sa ating bansa, yung mga power grabber ngayon
sa ating bansa. Iyong mga naggaling-galingan ngayon sa ating bansa. Paniguradong hindi po yan para sa bayan, kundi para ho yan sa kanilang sariling kapakanan upang hindi ho matigil ang kanilang kapangyarihan magpakailanman. Kaya nga ho si Tamba gumawa ng sariling inisyatibo. Ito yung People's Initiative. Anong ginagawa ho nila? Binabayaran ang mga kaluluwa ng kawawang Pilipino sa halagang 40 pesos, 100 pesos, 200 pesos. At meron pa dyan, pinapangakuhan ng ayuda. Meron pa talaga dyan, pinapangakuhan ng hangin. Ito ay isang uri ng panlilinlang sa kapwa Pilipino. Napanigurado ako, dito humuhugot si Vice President Inday Sara ng kanyang pinakabagong pahayag patungkol sa leadership. Alam niyo po kasi pag leader ka, dapat lead by example ka. At dapat mabubost mo ang lahat ng mga followers mo. Mabubost mo ang dignidad ng lahat ng maraming Pilipino. Mai-inspire mo ang lahat ng mga mamamayan, lalo na mga OFW na malayo sa kanilang mga pamilya. Kumbaga, pag ikaw ay nagsalita, ay ang lahat ng mga Pilipino at ang lahat ng mga tao ay nakanganga sa iyo. Dahil yung bawat buka ng inyong bibig, yung bawat bigkas ng inyong bibig, ay galing sa inyong puso at doon sila ay nai-inspire sa iyo bilang isang mamamayan at kasama sa gobyerno. Iyan po yung leadership ng mga Duterte. Marami na pong bisis na patunayan ng mga Duterte na sila ay tunay na leader sa ating bansa. Hindi pa nagiging presidente si Tatay Digong. Siya ang pinakaunang tumulong sa Tacloban na biktima ng Yolanda na baluarte ni Martin Romualdez na ngayon binabanatan ang mga Duterte. Hindi naman po tayo sa mga nagkikwenta kung ano po ang naitulong ng mga Duterte. Ang nais lang po natin ipabatid at iparating sa bawat Pilipino na kapag leader ang inyong hinahanap, totoong leader, walang halong kaplastikan, merong nagbibigay ng mataas na moral sa bawat Pilipino, na kapag impluwensya sa bawat Pilipino at nagbibigay ng positibong pamumuhay sa bawat Pilipino. Ang nakagawa lamang yan ay ang mga Duterte, na hanggang ngayon mahal pa rin po ng sambayanang Pilipino. Sana ho, itong mga naghari-harian sa ating bansa na sinasabi nga ho ni Kung Pulong, Piking Panginoon. Sana ho, tinamaan kayo sa birada ni Vice President Inday Sara Duterte.